Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Rapi Tulfo may hiniling sa pamahalaan na magkaroon sana ng top to bottom changes sa kabuang ahensya ng Bureau of Correction o Bucor upang malinis ang ahensya, particular na ang pagpapalit ng correctional officer na mga magkakamag-anak. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika. Sa isang panayam, sabi ni Senator Rapi Tulfo na dapat magkaroon ng isang mahigpit na screening process sa sino mang gustong magtrabaho bilang correctional officer. Unang-una, top to bottom siguro ang paglilinis. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, sinabi ni Senator Tulfo na nalaman niya kay Senator Robin Padilla na pawang mga magkakamag-anak ang jail guards na nakatalaga sa New Bilibid Prison. Tinagurian niya ang Kamag-anak Incorporation. Pwede pala yung ganun guys, magkamag-anak. Yung mga jail guards, halos magkakamag-anak yan sila. At pag nag-retire yung isa, another kamag-anak kang papalit. At kapag nagkaroon ng bakante, another kamag-anak ang re-rekomenda. Just imagine kung puro magkakamag-anak yan. So madaling sabuatan. So lahat nga ng mga katiwalian na nangyari ron, nagbubulag-bulagan na lang. Tama. Because magkakamag-anak. Tanging ang Bucor ang nangangasiwat sa lahat ng state penitentiary. Aniya, dapat magkaroon ng reshuffle sa correctional officer sa iba't ibang kulungan sa bansa tuwing 6 na buwan. Why? Because to avoid familiarity breach content. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa naging mungkahi ni Tulfo patungkol sa pagpapalit o reshuffle ng mga Bucor officer at para malinis na ang Bilibid? So ngayon, pag-uusapan naman natin, etong bagong, ewan ko ba, eto hindi ko talaga, although yung title natin, sabi ko nga, nung pinanunood ko itong news na merong natagpo ang kalansay, mga bungo-bungo sa DOJ. Sabi ko sana naman, wag nyo nang isisi kay Bantag yan Baka mamaya, kasalanan na naman ni Bantag yan. Hindi kasi alam mo, lahat na lang, nang mamatagpuan nila sa Bucor, kasalanan ni Bantag. Di ba? Lahat to. As in, wala, kulang na nga lang, pati yung ipis, isisi kay Bantag nitong si Katapang. Ito si Katapang kasi talagang naghahanap talaga ng ibabato kay Bantag. Yung itsura pa lang niya di ba? 1 million, 1 million. Alam mong intrigero di ba? So, ito ngayon, tiniisip ko nga, nanonood ko itong kalansay na ito, iniisip ko talaga to, sana naman wag nilang i-connect kay Bantag. Kasi baka mamaya, hanapan na naman nila ng connection ito kay Bantag. Kasi alam mo naman to, si Remulla, di ba? Sinamahan mo pa nitong si Katapang, wala. Dahil sa mga nahukay na kalansay, tila o tigil muna ang konstruksyon sa compound ng Justice Department at tuloy ang paghahanap ng iba pang posibleng nakalibing doon. May teorya na rin ang ilang eksperto sa kung saan galing ang mga buto. Nakatutok si Salima Refra. Ang totoo niya, naghukay ng Yamashita si Bantag. Tapos paghukay niya mula Bucor, umabot siya dyan. Yung mga naghukay, ibinaon niya na. Kasi mga taga-Bilibid. Ganon? Kasalanan na naman ni Bantag. Diba? Hindi kaya baka yun, inuunahan ko na sila, baka mamaya gumawa na naman sila ng script na mali-mali. Tuturuan ko na kayo, mga Secretary Remulla at saka Katapang, tuturuan ko na kayo Sabihin ninyo, humukay ng Yamashita si Bantag mula Bucor. Tumagos siya papuntang DOJ. Pagdating niya ng DOJ, paghukay niya, bakit walang Yamashita? Nandito na tayo sa DOJ. Nagalit siya ngayon. Pinukpok niya ng panghukay yung mga
mga taga-Bilibid na nakakulong doon na inutusan niya magukay. So pag pukpok niya, doon niya na ibinaon. Kaya naging kalansay. Okay? Hindi, inuunahan ko na ho kayo. Baka kasi invento na naman kayo ng kung ano-ano eh. At least yung kwento ko mas maganda kesa sa kwento ninyo. Yan okay? Ganun no Pinatigil na muna ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang konstruksyon ng DOJ Justice Building at Library sa DOJ compound sa Maynila kasunod ng pagkakahukay ng mga kalansay kahapon. Rekomendasyon ito ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun at mga eksperto ng archaeology at anthropology ng University of the Philippines, Manila. Sa Lunes, magsisimula ang paghukay para maghanap ng iba pang labi. 4 remains were dug up. Apat na set na remains na dig up, sabi, according to NBI. So we are looking at this as a probable archaeological site. When they take away the cement layer, if they see any sign, stop muna yung work and we will let them do their work as anthropologists and archaeologists. Sa tulong ng siyensya, nais malaman ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa namatay, tulad ng gaano nakatanda. Alam mo, marami nagsasabi, ewan ko nung nakikita ko lang sa mga comment, marami nagsasabing, ang DOJ, ang daming nadidiskubre. Kasama na ho dyan ng Bucor, Bucor na under sa DOJ. Ang dami na lang nadidiskubre sa nadidiskubreng alak, nadidiskubreng kabayo, nadidiskubreng hukay, Yamashita, ito naman nadidiskubreng bungo. Lahat nadiskubre nila except yung kasalanan ng anak ni Di ba? Nadiskubre nila lahat. Nahukay na nilang lahat ang trabaho except yung kasalanan ng anak. Di ba? Tapos biglang ang baling niya bukas, mga kinabukasan, mga Monday, Tuesday, Wednesday, sigurado ako ang baling niyan kay Bantag. Maniwala ko kayo sa akin, ang baling niyan kay Bantag. Huwag kayong kukurap, si Bantag ang may kasalanan dyan, sigurado tayo dyan. Ang mga kalansay, kasarian at edad, pati na ang posibleng cause of death. Susuriin din ang stratigraphy o komposisyon ng lupa at maghahanap ng mga gamit ng mga nasawi tulad ng mga damit para malaman ang panahon kung kailan siya namuhay. We'll just be coming back to check the stratigraphy. But as of now, we can't really tell kung ano itong site na to. Definitely, yes. World War II. Bahagi ang DOJ complex ng unang University of the Philippines campus, bago pa man ang World War II. Ang main building ngayon ng DOJ, ang isa sa mga natirang gusali noon ng UP campus matapos ang Battle of Manila. Nang lumipat ang universidad sa Diliman, naging Department of Justice na ito noong 1948. Dapat this is what we should do kasi sa lahat ng lahat ng sites na may historical value But alam niyo kung bakit? Eto lang papaalala ko lang sa inyo ng konti. Etong si Remulla, aside from ito'y talagang politician, ito po ay parte ho ng media. Alam niyo ho ba yun? Nagmi-media rin ho yan Nagsimula yan dun sa unang karambola na nasa DCRH. So, ano ho talaga ito? Sanay ho ito sa mga media. Ang mga katotoho nito ay mga media personality, mga media na tao. Alam mo nila kung papaano ang galawan ng media. Di ba? Alam nila kung papaano bibigyan ng istorya ang media para maging bisi-bisihan. Hindi lang mo bisi-bisihan para mas mabaling ang ating attention sa ibang bagay. DWIC, hindi, DZRH, meron karambola. Alam nyo ba na meron una na nakarambola yung sa DZRH. Naalala ko yung kasi nag-guess si Mocha dun Bago pa ho yan sa DWIC. Okay? Hindi ko nga alam kasi parang pareho sila ng format, pareho sila ng... hindi ko alam kung sino nauna, pero basta tandang-tanda ko noon sa DZRH, kasama siya doon. Isa sa mga host doon. So talagang sanay na ho ito sa galawan ng mga media. So, alam niyo yun na kitang-kita naman natin kung paano bigyan. Alam niyo kasi ito ito kasi yung system pagdating sa media. Ang media, parang vlogger din ho yan. Big time vlogger lang sila kasi nga sila ho ay may network everyday. Pero katulad ang media rin, ang vlogger din naman everyday din naman di ba? Kaya they need stories. Sila talagang they have to have stories na i-discuss all throughout the week. They have to do it or else wala silang kikitain. Kasi tandaan ninyo, alam nyo ba na isa sa pinaka-mas highlight o pinaka-highlight ng isang network ay yung prime time. Yung 6 hanggang 8 or 9. Okay? At saka yung noon time which is yung mga Itbulaga. Yan ang pinaka-income generating na programa. Kasama ang news dyan. At they need stories para i-feed sa tao. Ngayon, kung walang istorya, kakalkalin nila kung ano yung meron sa ngayon. Actually, ang tamang term doon ay pangit lang pakinggan pero totoo, yung sasalsalin nila yung news. Ibig sabihin, halimbawa lang naman sorry, executive session yun. Mali, hindi pala karambola. Sorry naman. Anong tawag dito? Eratsum. Executive session yun sa DZRH. Correct, tama kayo dyan. Pasensya na. Parang ganun din kasi. Naandun ito, tapos
nandun din yung iba. Ngayon napunta sa DWIC din ito, 'di ba? May ganun ha. So kaya na ano ko na mix ko. Pasensya na. Anyway, bilang media, kailangan ho ng istorya. So pag hindi ho sila nagkaroon ng bagong istorya, ang tendency nila hukayin kung ano yung meron sila at this moment. Alam naman ho natin for past few days na ang istorya ay si Bantag, 'di ba? Pero alam nito mga to na ando na yung limit nung kay Bantag. Wala na kasi aantay na tayo sa resulta ng piskal, sa resulta kung ito ba ay aakyat bilang kaso sa husgado. So nag-aantay na lang. So pag kumalkal ho ang media, baka may makalkal pang hindi maganda. Di ba ho? Kaya kailangan silang i-feed ng iba. I-feed ng ibang istorya para wala nang makalkal na hindi maganda. Yun ho ang siste sa mga media. Kaya nga marami nagsasabi na itong kalansay nito parang alam mo yun, para malihis ng konti dun sa issue kasi feeling ko ending na yung issue ng Bantag. Wala na ho Kung naloko nila ang media at ang taong bayan, yung iba, hindi naman lahat. Yung mga tanso, kung naloko ho nila yon na kasalanan ni Bantag, tapos na ho yun. Bakit? This time, tapos na yung sa public court nasa tunay na korte na. Yung tunay na korte, medyo mahihirapan silang, alam mo yun, husgahan. Kasi ebidensya ang basihan ng korte. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.